May mga amoy na nagbabalik ng alaala. Amoy ng bagong lutong sinaing. Amoy ng unang patak ng ulan sa tuyong lupa. At para sa akin, amoy ng alikabok, nabubulok na pelikula at lumang velvet. Yan ang amoy ng mana ko. Ako si Marco, isang video editor mula sa Maynila. At heto ako ngayon nakatayo sa harap ng Sinehan Paraiso, ang dating pag-aari ng lolo ko sa probinsya namin sa Pangasinan. Ang pintura ay tuklap-tuklap na, ang mga bakal na gate ay kinakalawang, at ang malaking pangalan ng sinehan ay may mga bumbilyang basag at nawawala. Ang goal ko, i-assess ang lugar, linisin kung anong pwedeng linisin, at ibenta. Kailangan ko ng pera at kailangan kong putulin ang huling koneksyon ko sa lugar na ito. Pagpasok ko, parang pumasok ako sa isang libingan, madilim, malamig, at sobrang tahimik. Ang katahimikan dito ay iba, mabigat, parang may laman. Dinala ko ang aking mga gamit sa maliit na opisina ni Lolo sa likod ng ticket booth. Doon, sa ilalim ng sandamakmak na mga lumang resibo at ledger, nakita ko ito. Isang metal na case ng film reel. Wala itong label, pero may nakaukit na sulat kamay sa takip. Huling palabas. Kakaiba. Alam ko lahat ng lumang pelikula ni Lolo. Mahilig siyang magkwento. Pero ang titulong ito, ni minsan hindi niya nabanggit. Inangat ko ang reel. Mabigat. May kakaibang pakiramdam na parang hindi lang ito basta lumang pelikula. Para akong may hawak na isang bagay na hindi dapat hawakan. Itinabi ko ito. Marami pa akong kailangang gawin. Kailangan kong buksan ang main theater, tignan ang mga upuan, ang projector sa itaas. Pero habang nagtatrabaho ako, hindi maalis sa isip ko ang reel na iyon. Ang huling palabas. Ano kaya ang kwento nito? At bakit pakiramdam ko sa lahat ng bagay na naiwan ni Lolo? Ito ang pinakamahalagang mana niya sa akin. Ang unang araw ng paglilinis ay impyerno. Ang alikabok ay sobrang kapal, na sa bawat walis ko, parang isang hukbo ng mga multo ang umaalsa sa hangin. Inumpisahan ko sa lobby. Tinatanggal ang mga agyo na kasing laki ng panyo. Nililinis ang mga salaming matagal nang hindi nakikita ang sariling refleksyon. Doon ko unang narinig ang mga bulong. Mahina lang. Parang hangin na dumadaan sa siwang. Noong una, binaliwala ko. Sabi ko sa sarili ko, luma na ang building, Marco. Normal lang yan. Pero habang tumatagal, ang mga bulong ay nagkakaroon ng anyo. Minsan, parang tunog ng mga taong nagtatawanan, mahina at malayo. Minsan, parang may babaeng humihikbi sa isang sulok. Kapag hahanapin ko ang pinanggagalingan, biglang tatahimik ang lahat. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga lubid ng kurtina sa entablado, may naamoy ako. Pabango. Pabango ng babae. Amoy sampagita at pulbos. Isang amoy na luma na parang galing pa sa panahon ni Lolo. Lumakas ito ng ilang segundo, sapat para mapalingon ako, at pagkatapos ay biglang nawala. Okay, nababaliw na yata ako. Sabi ko ng malakas para lang marinig ang sarili kong boses. Pero ang pinakakakaiba ay ang pakiramdam. Ang pakiramdam na laging may nakatingin. Lalo na kapag napapatingin ako sa taas, sa direksyon ng balkon at ng projectionist's booth. Para bang may isang tao doon sa dilim,
tahimik na pinapanood ang bawat galaw ko. Naghihintay. Gabi na nang matapos ako. Bago umalis, nilingon ko ang buong sinehan. Ang mga hilererang upuan ay parang mga puntod sa dilim. Ang entablado ay isang itim na butas na walang laman. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Pagod lang ako. Nilalaro lang ako ng isip ko at ng lumang lugar na ito. Pero habang isinasara ko ang gate, may narinig akong isang malinaw na tunog mula sa loob. Ang tunog ng isang upuan na dahan-dahang lumagutok na parang may isang taong umupo. Kailangan mo ng tulong dyan, iho. Sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng karinderya sa tapat ng sinihan. Hindi biro linisin yung sinihan ng lolo mo. Malaki at may mga kwento. Ngumiti lang ako. Kaya ko po to, Aling Nena. Tsaka ano pong mga kwento? Tumingin siya sa kaliwat kanan bago bumulong. May mga nagpaparamdam daw dyan. Mga dating parokyano na hindi na nakaalis. Kwentong kutsero, sabi ko sa isip ko. Panakot lang sa mga turista. Pero ng gabing iyon, napatunayan kong baka may katotohanan ang mga kwento. Nag-overtime ako. Gusto kong matapos na ang trabaho para makabalik na sa Maynila. Nag-set up ako ng isang malaking industrial lamp sa gitna ng theater para magkaroon ng liwanag habang winawalis ko ang pasilyo. Sa gitna ng pagod, napahinto ako para uminom ng tubig. Sumandal ako sa pader at pinagmasdan ko ang kabuuan ng sinihan sa ilalim ng malupit na ilaw ng lamp. At doon ko sila nakita. Hindi sila malinaw. Parang mga anino o mga distortion sa hangin na gawa sa init. Pero andun sila, nakaupo sa mga upuan. Isa sa unahan, dalawa sa gitna, ilan sa may bandang likod. Mga figura ng tao, walang muka, walang detalye. Mga anino lang na may bigat. Hindi sila gumagalaw, nakatingin lang sila lahat sa iisang direksyon. Sa entablado. Napakurap ako, inisip na baka pagod lang ang mga mata ko. Pagdilat ko, wala na sila. Ang mga upuan ay bakante na ulit. Ang tanging laman ng sinihan ay ako at ang nakakabinging katahimikan. Pero alam ko ang nakita ko. Mabilis kong iniligpit ang mga gamit ko. Hindi na ako lumingon. Habang papalabas ako, pakiramdam ko'y dinadala ang tingin ng isang audience na hindi ko nakikita. Sila ba ang mga dating parokyano na sinasabi ni Aling Nena? At ano ang hinihintay nilang palabas sa isang entabladong matagal nang walang laman? Hindi na ako mapakali. Ang mga anino sa sinehan ay sumasama na sa akin kahit sa pagtulog. Kinabukasan, nagdesisyon akong hanapin ang natatanging taong maaaring may alam sa mga sikreto ng Sinihang Paraiso. Si Mang Cardo, ang projectionist ni Lolo sa loob ng halos 40 taon. Natagpuan ko siya sa isang maliit na bahay malapit sa palengke. Matanda na at medyo ulyanin, pero nang sinabi kong apo ako ni Don Mateo, biglang luminaw ang kanyang mga mata, puno ng alaala at takot. Sinihang Paraiso, bulong niya. Akala ko'y nakalibing na ang mga kwento ng lugar na yun. Mang Cardo, ano po ba talaga ang meron doon? May mga nararamdaman po kasi ako. Umiling siya. Hindi yun basta nararamdaman, iho. Totoo yun. Ang lolo mo, may kasunduan siya. Kasunduan? Kanino? Sa di pangkaraniwan, sagot niya. Ang boses ay nanginginig. Sa kanya na nagbabantay sa lugar. Bago pa man itayo ang sinehan, may nakatira na raw diyaan. Isang nilalang. Hindi multo, hindi demonyo.
Isang engkanto, sabi ng matatanda. Mahilig sa mga kwento, sa mga emosyon ng tao. Kaya pumayag ang lolo mo. Hahayaan niyang manood ang nilalang kasama ng mga anino nito. Kapalit, dinumog ng tao ang sinehan. Laging puno, laging masaya. Natawa ako ng pilit. Engkanto sa sinehan? Mang Cardo, seryoso po ba kayo? Hindi siya numiti. Totoo yun, iho. At ang kasunduan ay may kapalit. Isang huling palabas. Tumama ang tingin niya sa akin. Nakita ka bang isang lumang lata ng pelikula? Isang pelikulang walang pangalan? Tumanggo ako, nanlalamig. Huling palabas. Huwag na huwag mong ipapalabas yon, Marco. Regalo yon ng lolo mo sa kanya. Isang paalam. Ang pagpapalabas noon ay pagbubukas muli ng kasunduan. Pagbubukas ng pinto na matagal nang isinara ng lolo mo. Umalis ako sa bahay ni Mang Cardo na mas magulo pa ang isip. Engkanto? Kasunduan? Isang ipinagbabawal na pelikula? Para akong nasa loob ng isa sa mga lumang horror film na ipinapalabas nila noon. Lalo lang akong na-curious sa mga sinabi ni Mang Cardo. Engkanto? Kasunduan? Para sa isang taong lumaki sa Maynila, sa mundo ng teknolohiya at lohika, ang lahat ng iyon ay parang isang malaking kalokohan. Baka ulyanin na lang talaga ang matanda. Baka paraan lang niya para takutin ako at paalisin. Patutunayan kong mali siya, bulong ko sa sarili ko. Patutunayan kong isa lang itong lumang sinihan. Kinabukasan, umakyat ako sa projectionist's booth. Ang amoy dito ay mas matindi. Amoy ng uzon, mainit na alikabok at lumang makina. Ang dalawang dambuhalang projector ay nakatayo doon na parang mga bakal na Diyos mula sa nakaraan. Kinuha ko ang lata ng huling palabas. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Ang pelikula sa loob ay nasa magandang kondisyon pa rin na parang hindi tinablan ng panahon. Isinalang ko ito sa projector. Inabot ako ng halos 1 oras para lang alamin kung paano ito paganahin. Nililinis ang mga lente, inaayos ang mga ngipin ng makina. Nang sa wakas ay handa na ang lahat, huminga ako ng malalim. "Heto na!" sabi ko. Pinindot ko ang switch. Umugong ang makina, umikot ang mga reel. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa entablado sa ibaba. At sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nagkaroon ng buhay ang screen ng Sinehan Paraiso. Isang babae ang lumitaw sa screen. Naka-silent film ito, itim at puti. Ang babae ay napakaganda sa paraan ng ganda ng mga artista noong dekada 50. Nakasuot siya ng bestida, nakatayo sa isang hardin. Gumiti siya. Isang ngiting malungkot at matamis. Walang tunog, walang subtitle. Siya lang at ang kanyang mga mata na parang nangungusap. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng booth. At ang mga bulong mula sa ibaba, hindi na sila bulong. Para na silang isang sabik na audience, nagbubulungan sa panabik bago magsimula ang isang pinakaihintay na palabas. Mabilis kong pinatay ang projector. Biglang bumalik ang bigat ng katahimikan. Pero alam kong may nabago. May nagising ako. At ang ngiti ng babae sa screen ay nakatatak na ngayon sa aking isipan na parang isang imahe ng hindi mabubura. Sino siya? Yan ang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Ang babae sa pelikula. Sa sumunod na mga araw, ang paglilinis ng sinehan ay naging pangalawa na lang sa aking bagong obsesyon. Ginugol ko ang aking oras sa paghahanap ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Hinalungkat ko ang lahat ng lumang litrato at papeles ni Lolo.
tiningnan ko ang mga poster ng mga lumang pelikula na nakatago sa bodega. Nag-research ako online, naghahanap ng mga listahan ng mga artista mula sa silent era ng Philippine cinema. Walang tugma. Ang mukha niya ay wala saan man. Para siyang isang multo, hindi lang sa sinehan kundi pati sa kasaysayan. Gabi-gabi, pinapanood ko ang ilang segundo ng pelikula. Ang kanyang pagngiti, ang kanyang paglalakad sa hardin. Paulit-ulit. Para akong isang adik na bumabalik sa aking bisyo. Ang bawat panonood ay may kasamang takot pero hindi ko mapigilan. May hipnotismo sa kanyang mga galaw. At nagsimula siyang pumasok sa aking mga panaginip. Sa panaginip ko, buhay na buhay ang Sinehang Paraiso. Puno ito ng mga taong nakasuot ng mga damit mula sa ibang panahon. At ako nakaupo sa paboritong upuan ni Lolo sa gitna. Ang ipinapalabas ay ang huling palabas. Pero sa panaginip ko, may kulay ang pelikula. At ang babae, nakatingin siya ng diretso sa akin mula sa screen. Sa isang panaginip, bumaba siya mula sa screen. Naglakad siya sa pasilyo. Ang kanyang bestida ay humahawi sa sahig. Tumigil siya sa harap ko. Inilahad ang kanyang kamay at ngumiti. Ang ngiti na yon, malungkot at matamis. At bumulong siya ng isang bagay na hindi ko narinig dahil sa sandaling iyon bigla akong nagising pawis na pawis at humihingal. Ang sinehan ay hindi na lang isang building para sa akin. Ang babae ay hindi na lang isang imahe sa pelikula. Sila ay naging isang misteryo na kailangan kong lutasin, isang sugat na kailangan kong gamutin, o baka naman sila ang lason at ako dahan-dahan ay nalulunod dito. Ang linya sa pagitan ng panaginip at katotohanan ay nagsimulang maging malabo. Ang sinehan ay nagiging mas kakaiba. Isang umaga, habang nagkakape ako sa labi, nakita ko siya. Sa isang iglap, nakatayo siya sa may hagdanan papuntang balcony. Suot niya ang parehong bestida mula sa pelikula. Ngumiti siya sa akin bago dahan-dahang nawala, na parang usok na hinipan ng hangin. Hindi ako natakot. Sa halip, nakaramdam ako ng isang kakaibang pananabik. Ang sinehang mismo ay nagsimulang magbago. Mga maliliit na bagay na kung hindi mo papansinin ay aakalain mong imahinasyon mo lang. Isang araw, ang isang bahagi ng wallpaper sa labi na kupas at punit-punit na ay biglang naging bago. Ang mga kulay ay matingkad. Kinabukasan, ang isa sa mga sirang upuan sa loob ay buo na ulit. Ang pulang velvet ay malinis at walang sira. Para bang ang sinehan ay dahan-dahang binubuhay ang sarili nito o binubuhay ito ng isang bagay. Ang enerhiya mula sa projector, ang emosyon ko, ang atensyon ko, para bang ito ang nagsisilbing pagkain para sa anumang nilalang na nakatira doon. Ito ang gusto niya. Naisip ko ang makita ang lugar na ito na muling mabuhay. Nagpatuloy ang mga pagpaparamdam. Minsan, naririnig ko ang tunog ng projector na umaandar sa itaas kahit alam kong ako lang ang tao at patay ang makina. Minsan, sa gitna ng katahimikan, may pumapalakpak na isang pares ng kamay,
mula sa dilim ng balcony. Hindi na ako naglilinis para magbenta. Naglilinis na ako para sa kanila, para sa audience ng anino, at para sa kanya. Ang aking trabaho ay naging isang uri ng pagsamba. Araw-araw binibigyan ko sila ng aking oras at lakas, at gabi-gabi binibigyan nila ako ng isang sulyap sa kanilang mundo. Isang mundong gawa sa alaala at pilak na liwanag. Ang tanong na lang ay kung gaano katagal bago ako tuluyang lamunin ng mundong iyon. Hindi na ako nakatiis. Ang mga imposible at nakakakilabot na pangyayari ay nagtutulak sa aking pabalik kay Mang Cardo. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng buong kwento. Pinuntahan ko siya sa kanyang bahay, dalang isang bote ng alak, umaasang mapapalambot nito ang kanyang dila. Nang makita niya ako, umiling lang siya. "Binalaan na kita, Marco. Pinakialaman mo ang hindi dapat pakialaman." "Mang Cardo, sabihin niyo na po sa akin ang lahat." Pagmamakaawa ko, "Sino ang babae sa pelikula?" Umupo siya, huminga ng malalim at sa wakas nagsalita. "Ang engkanto sa sinihan, hindi lang ito basta nanonood. Kumakain ito. Kinakain ito ang mga kwento, ang mga emosyon, tuwa, lungkot, takot. At habang kumakain ito, lumalakas ito. Ang lolo mo, si Don Mateo, naintindihan niya yun. Gumawa siya ng kasunduan. Habang pinapakain niya ang nilalang, pinasikat naman nito ang sinihang paraiso. Pero may hinihinging kapalit ang engkanto. Gusto nito ng isang kwentong para lang sa kanya. Isang kwentong hindi matatapos." Dito na nanginginig ang boses ng matanda. "Kaya ginawa ng lolo mo ang huling palabas. Kumuha siya ng isang batang aktres, isang baguhan na walang pangalan, si Amelia. Binigyan niya ito ng pinakamagandang bestida, pinakamagandang ilaw, at gilawan niya ito ng pelikulang walang katapusan. Isang loop, isang magandang hardin kung saan siya ay ngingiti at maglalakad, magpakailanman." "Anong nangyari kay Amelia?" tanong ko, kahit parang alam ko na ang sagot. Pagkatapos ng huling take, sa mismong gabi na ipinalabas ang pelikula sa unang pagkakataon para lang sa kanya, nawala si Amelia. Hindi na siya nakita ulit. Tumingin sa akin si Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Hindi mo ba naiintindihan, iho? Ang babae sa pelikula at ang engkanto ay iisa na. Ikinulong ng lolo mo ang kaluluwa ng engkanto sa loob ng pelikula gamit ang anyo ni Amelia para isara ang kasunduan. At ang pagpapalabas mo nito, pinalaya mo sila." Umuwi ako sa sinihan na parang lasing kahit hindi ko ininom ang alak. Ang mga salita ni Mang Cardo ay umuugong sa aking isipan. Si Amelia, ang engkanto, ikinulong, pinalaya. Ang lahat ay may saysay na ngayon. Ang mga anino na audience, ang pagbabago ng lugar, ang kanyang mga pagpaparamdam. Hindi siya multo na naghahanap ng kapayapaan. Siya ang reyna ng lugar na ito at nagising siya sa kanyang pagkatulog. May dalawang pagpipilihan sa harap ko. Ang una, tumakbo. Iwanan ang lahat, sunugin ang pelikula at huwag nang lumingon pa. Ito ang sasabihin ng rational na isip ko. Ito ang gagawin ng dating ako. Ang pangalawa, manatili. Tapusin ang sinimulan. Ibigay sa kanya ang gusto niya.
Hindi ko alam kung dahil ba sa takot, sa obsesyon, o sa isang baluktot na pakiramdam ng responsibilidad sa minana kong kasalanan. Pero pinili ko ang pangalawa. Kinagabihan, pumanik ako sa projectionist's booth sa huling pagkakataon. Dala ko ang buong reel ng huling palabas. Dahan-dahan, isinalang ko ito sa makina. Bawat galaw ko ay mabagal at sadya, na parang isang ritual. Habang ginagawa ko ito, narinig ko ang pagdami ng mga bulong sa ibaba. Ang mga anino ay nagtitipon na. Dumating na ang audience. Nang handa na ang lahat, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa bintana ng booth, sa entablado sa ibaba. Hinawakan ko ang switch. Sa isang iglap, naisip ko ang buhay ko sa Maynila, ang mga kaibigan ko, ang lahat na iiwanan ko. Ngunit mas malakas ang tawag ng lugar na ito, ang tawag niya. Pinindot ko ang switch. Umugong ang projector. Isang maliwanag na sinag ang bumaril sa screen. Lumitaw si Amelia. Ngumingiti. At sa pagkakataong ito, hindi ko na ito pinatay. Sa ibaba, ang mga anino ay naging mas solid. Ang kanilang mga bulungan ay naging isang kolektibong buntong hininga ng kasiyahan. At sa kabay ng pag-iikot ng pelikula, narinig ko ang isang malakas na kalabog. Ang mga pinto ng Sinehang Paraiso ay nagsara. At alam kong hindi na ito muling magbubukas. Maganda ang palabas. Paulik-ulit pero hindi nakakasawa. Sa bawat pag-ikot ng reel, may bago akong napapansin. Ang paraan ng paglipad ng isang paru-paro sa likod ni Amelia, ang paggalaw ng mga dahon sa hardin, ang pagbabago ng liwanag sa kanyang mga mata. Siya ay isang tula na walang katapusan. Hindi ko na alam kung gaano na ako katagal dito. Ang oras ay hindi na gumagalaw sa paraang alam ko. Minsan umaga, minsan gabi. Pero dito sa loob ng Sinehang Paraiso, laging pareho ang panahon. Ang panahon ng huling palabas. Hindi na ako nag-iisa. Ang audience ay laging nandyan. Tahimik sila. Magalang. Pinapanood nila ang pelikula ng may debosyon na hindi ko pa nakikita sa kahit sinong manonood sa labas. Sila ang mga tapat na parokyano, ang mga aninong nagbabayad sa pamamagitan ng kanilang walang hanggang presensya. At si Amelia, siya ang aming Diyosa. Minsan, bumababa siya mula sa screen. Naglalakad siya sa mga pasilyo. Ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa madilim na tetro. Kinakausap niya ako, hindi sa salita, kundi sa mga imahe sa aking isipan. Ipinapakita niya sa akin ang mga kwento ng lahat ng nanood dito, ang lahat ng emosyong iniwan nila sa mga upuan. Hindi ko na hinahanap ang labasan. Hindi ko na gustong umalis. Ang layunin kong ibenta ang lugar na ito ay isang malayong alaala na lang, parang isang panaginip na hindi na mahalaga. Ito pala ang tunay na mana sa akin ni Lolo. Hindi ang lupa, hindi ang building, kundi ang posisyon, ang tungkulin. Ako na ngayon ang projectionist. Ako ang tagapag-alaga. Ako ang nagpapatakbo ng huling palabas. At sa bawat pag-ikot ng pelikula, sa bawat ngiti ni Amelia, sa bawat buntong hininga ng audience na anino, alam kong natagpuan ko na ang aking lugar. Isa itong kulungan na gawa sa liwanag, isang sumpa na may kasamang ganda.
At mananatili ako rito. Masaya. Magpakailanman.